Alleluia, Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siyang ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Unang araw ng buwan, batiin natin ang nakangiti ang mga katabi. Good morning. Good morning. At siguro mas magandang panimula, pasasalamat natin sa Diyos sa isang bagong buwan na nagsisimula. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoong. Thank you, Lord, sa bagong buwan, no? Minsan binabaliwala lang natin, no? Para bang lumilipas lang. Well, nakakalimutan natin yung unang araw. Sapagkat sa bawat pagsisimula, ito daw ay tanda ng bagong, hindi lang pag-asa, kundi bagong biyaya. That, Lord, thank you. Alam ho natin na hindi madali ang mabuhay ngayon. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa nangyayari sa paligid natin. Yung pagkakasakit, yung aksidente, yan hindi natin alam kung kailan, sino ang tatamaan. Kaya kapag may nagsisimula, we have to have a grateful heart for every beginning. The beginning of a new day, a new week, a new month, we have to be grateful because we can never tell. Hindi natin masasabi. Kaya thank you, Lord, dahil umabot ako sa isa na namang bagong simula. Dahil yung iba, inabutan na ng wakas. Lord, thank you for this new beginning. Amen. At tayo nagsisimula sa bagong buwan kasama ng ating mahal na ina. Ngayong misa para sa mga may sakit. At pag sinabing may sakit, alam nyo isa sa mga pinakamahirap magkasakit, alam nyo po yan bilang mga nanay at tatay. Isa sa mga pinakamahirap magkasakit, ang mga bata. Ang hirap pag bata ang nagkasakit. Yung iniiyak na lang. At ikaw, dahil hindi mo alam kung ano masakit sa kanya, maya makikita mo, umiiyak ka na rin. Dahil hindi mo alam kung ano masakit talaga sa iyo, iiyak na lang. Ito ba? Ikaw na umiiyak. Hindi ko na alam kung ano masakit sa iyo. Hanggang sa pagtanda natin, minsan sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin, kailangan nyo pa rin maging bata. Kasi
ang bata kapag may sakit, isa lang ang ginagawa niya. Iniiyak niya. Iniiyak niya kapag may masakit sa kanya. Pero habang tayo'y tumatanda, natatakot, nahihiya tayong iparinig, ipakita, ipaalam na may masakit sa atin. Kaya anong sabi ng ating Panginoon ngayon? Hanggat kayo ay hindi tumatanggap sa pag-aari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian niya. Not unless we become like a child. When we accept the kingdom of God. Sapagkat ang kaharian daw ng Diyos ay hindi lang tungkol sa mga matatapang na tao. Matitigas na tao. Hindi ito tungkol sa mga masusungit na tao. Hindi tungkol sa mga mapagpanggap na tao. Hindi ito tungkol sa mga sinungaling at mapagkunwaring tao. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang maliit na bata. Alam niya kung anong hindi niya kaya. Alam niya kung anong wala sa kanya. Alam niya kung anong kulang sa kanya. Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, karunungan, katalinuhan ay biyaya ng Diyos na kailangan ng bawat isa. Para malaman natin, hindi lang sa kung ano ang kaya natin sa hindi nila kaya. Hindi lang para ipagyabang natin sa kung anong meron tayo sa wala sila. Kundi para tanggapin din natin kung ano ang kulang at mahina sa atin na meron sila. Kaya nga lagi ko po itong binabanggit kapag first Saturday devotion natin, kapag misa sa mga may sakit, hindi mo kinakailangan magkaroon ng sakit. Bago ka umaten ng misa na ito, yung mga nakikisa sa atin online, hindi mo kinakailangan na ikaw ay magkaroon ng malubhang sakit, na ikaw ay tinaningan na ikaw ay meron ng sakit sa iyong katawan, bago ka aaten. At sasabihin mong, ay, hindi ko kailangan yan. Wala akong sakit. Yes. Wala kang sakit, pero kailangan mo ito para sa mga may sakit. Kaya tayong mga nandito ngayon, siguro meron tayong kanya-kanyang sakit. Pero tandaan mo, nakakalakad ka pa rin. Nakakikita pa ka rin. Nakakarinig ka pa rin. Kailangan ka ng mga hindi na. Para ipagdasal natin sila. Para ilapit natin sila sa Diyos. We are all missionaries of Christ. Missionaries of healing. Missionaries of hope. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, tularan natin si Maria at ang lahat ng mga bata. Marunong pa rin tumawag, marunong pa rin lumapit sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kagalingan, ng lahat ng karunungan, ng lahat ng kabutihan. May we continue to live our life every day, especially every morning, praying that God can always use us to bring hope and to bring healing to each other. Amen.